noon na ngayon ay bumabaliktad na sa kanya. Puntahan muna natin yung isang usapin naman, kumbaga mga kababayan, ito ay kasunod, no? Dahil nga po binabaliktad na nila si Madriaga, inuunahan na nila itong sirain ang kredibilidad niya, mga ka-GPnatics. Kaya ang nangyayari ngayon, dito na papasok po ang usapin na kung saan, mga kababayan, pati si PBBM ay gusto nang i-set up. Nako ha, mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na masyado ng desperado ang galawan ng mga ito para lang maupo sa pwesto at para hindi maungkat ang mga katarantaduhan na pinaggagawa nila, mga ka-GPnatics. Oh. Ito kasi yan, mga kababayan. Meron pong, di ba sumagot si VP Sara Duterte sa mga pahayag ni Ramil Madriaga, mga kababayan. Ngayon, sinasabi dito, ayan, the respondent is Ramil Madriaga, of legal age, Filipino, and currently detained at the Bureau of Jail Management and Penology, or BJMP. According to Madriaga, may be served notices and other legal processes of his honorable office care of the jail warden of Annex 2, BJMP Camp Bagong Diwa, Taguig City, Metro Manila. Madriaga is reportedly the leader of Kidnap for Ransom Group, deemed to be one of the most dangerous criminal syndicate in recent history. Ito yung pahayag ng kampo ni VP Sara Duterte. According to the reports, he is currently detained for kidnapping for ransom case pending before the Regional Trial Court of Manila. Madriaga was previously convicted by the Regional Trial Court of Pasig City for an earlier kidnapping for ransom case but acquitted on appeal by the Supreme Court in People versus Patano. Mga kababayan, alam nyo, eto si Madriaga, wala po talagang kaso, di ba? Acquitted nga sila noong 1997 eh. Yun sa kinaso sa kanila noong 1997, they were acquitted, mga kababayan, in March 14, 2023. Pero ginagamit pa rin ito na tinatawag na most dangerous criminal syndicates. Okay? So ito pa sabi rito ng kampo ni VP Sara Duterte, there is no truth to any of the foregoing statements in the Madriaga affidavit. I have no personal, sabi ni Sara Duterte, or professional relationship with Madriaga. Well, in fact, mga kababayan, ipinakita natin, 'di ba? Yung mga video, yung mga pictures, yung mga tawag dito, yung kanilang mga Zoom meeting, mga kababayan. Sabi niya kasi, I have no personal or professional relationship with Madriaga. Diba? Alam natin ang sinungaling. In fact, prior to the dissemination of the Madriaga affidavit, I had no recollection of knowing meeting. Wala daw siya naalala. Aba, talagang ibang klase talaga itong mga Duterte. Laging walang naaalala. I had no recollection of knowing, meeting, or interacting with Madriaga. Kasama nyo pa nga si Roque. Kasama nyo pa nga si Jinggoy. 4 lang kayo. Tapos walang meeting, walang interacting. Tapos binati mo pa ng Kuya Ram! Happy birthday, Kuya Ram! Diba? It was only after reading about in the news and consulting attorney Ryan Ray Esquilala that I was informed that Madriaga was a campaign supporter and a member of ISA Pilipinas. Mali. Mga kababayan, he was not just a member. He was a co-founder of ISA Pilipinas. Mali yan! Di ba? Mali yan! Anong campaign supporter and a member? Wow! Mga kababayan, campaign supporter, nakita natin sa mga picture. Nakita natin, mga kababayan, sa kanilang Zoom meeting. Di ba? Oh, si Madriaga ay isa sa mga founder.
Sabi dito, one of many parallel groups independently formed by election supporters without my involvement or direction. Wala. Nagbumuo daw sila na wala daw kinalaman si BP Sara Duterte o walang direktiba galing sa kanya. Wow! Mga ka-GP Natics, alam mo, yan yung kasinungalingan na hindi mo bibilhin eh. 'Di ba? Hindi mo bibilhin. Bakit kanyo, mga kababayan? Para namang parang hindi naman tayo sumasama sa mga rally-rally dati para malaman or hindi malaman ang mga bagay na ganito. Mga ka-GP Natics, ang mga parallel group, okay? Yung mga parallel group na yan, bumubuo yan. Hindi naman yan bubuo ng mga ka-GP Natics, walang perang involved. Pera-pera lang din yan eh. Diba? Kung ang mga kandidato, mga kababayan, hindi magbababa sa kanila ng pera, hindi po yan bubuo na mga parallel group. Ano sila magsasayang ng pera? Ano sila tanga-tanga? Mga ka-GP Natics, magpapagod para sa isang bagay na wala silang makukuha. Walang ganon. Di ba walang ganon? Sa politika, mga kababayan, lahat yan may pakinabang. So kung tingin mo, wala kang involvement, wala kang direktiba, binuulang nila yon, bakit kinakausap mo sila? Diba? Sometime in 2024 daw, ito sinabi niya, sometime in 2024, I receive information on assassination plot against me by Madriaga. Pinagtangkaan daw siya, mga kababayan, naka-receive daw siya ng impormasyon na ipapapatay daw noong 2024 si Sara Duterte, ng Madriaga Kidnap for Ransom Group. Tandaan nyo 2024. Pero mga kababayan, ang hahanapin mo dyan, kung may nakita kayong report, where's the blotter? Diba? Where's the blotter? Nagpa-blatter ba kayo? 2024 mga kababayan. At eto pa, Sara Duterte. Who's on earth, mga kababayan, sino ang tao sa mundo, sa Pilipinas, ang magpapapatay sa'yo napakarami mong julalay. Diba? 2024, I believe, 400 pa ang iyong mga security personnel. Would you believe, mga kababayan, na paniniwalaan natin ito? Paano gagawin? Paano gagawin ng grupo ni Madriaga na sugurin, patayin ang isang vice president na mayroong 400 more, diba? More or less na security personnel. Okay, pero iwanan muna natin yan, pagbigyan muna natin siya. It was only after my discussion with Attorney Kilala that I realized that Ramil Madriaga and the Madriaga in the Kidnap for Ransom Group is one and the same person. Ito naman ang tanong dyan, mga kababayan. Kung si Attorney Kilala, di ba, mga kababayan, sabi mo, nalaman mo lang na si Ramil Madriaga, tapos si Madriaga na kasangkot sa Kidnap for Ransom Group is one and the same person, pero magtataka ka, bakit si Attorney Ryan Kilala, mga kababayan, pinapasok niya sa grupo at co-founder niya etong si Ramil Madriaga? That is a very big question. 'Di ba? Hindi naman siguro, mga kababayan, na nalaman nila nung huli na. Siyempre, bago kayo bumuo ng isang organisasyon, definitely what are you going to do? 'Di ba? Definitely magbe-bet ka. Paba-background check mo yung mga tao. 'Di ba? Alam niyo, ang gusto lang nilang ilihis dito, mga kababayan, that sila mismo ay may kapit na mga tao na maaring magamit nila sa mga pagpatay. 'Di ba?
Kasi si Ramil Madriaga, inamin niya mga kababayan, matagal na siyang kilala ni Rodrigo Roa Duterte. And he was, parang intel siya back then, di ba? O, GP, ano na, nasan na yung sinasabi mo kay BBM kanina? Wait lang, easy. Masyado kayo nagmamadali. Siyempre, babalikan natin. Salamat, Ma'am Leticia Fernandez, sa pag-share ng blessing, ha. Okay, so eto na, mga kababayan. Nakita nyo kanina, yung pahayag ni BP Sara Duterte. May pumalag, mga kababayan, sa kanyang mga pahayag, sa kanyang mga salaysay na napakasinungaling. So ayon dito sa sinumpang salaysay ni BP Sara Duterte, merong petsang ika-4 ng Marso 2026, inilahad niya ang dalawang personal na paninira niya kay Ramil Madriaga. Yun na nga yun. 'Di ba? Na si Ram Madriaga ay leader ng isang most dangerous criminal syndicates in recent history. Na noong 2024 ay nakatanggap si Sara Duterte ng impormasyon na siya ay papatayin ng isang grupo na tinatawag na Madriaga Kidnapping Group, at nalaman niya mula kay Ombudsman Prosecutor at Attorney Ryan Kilala na si Ramil Madriaga ang leader ng kidnapping group. Okay. So, mga kababayan, balikan lang natin. Kunwari 2024 niya lang nalaman, 'di ba? Tapos si Ryan Kilala ay prosecutor pa, ombudsman prosecutor. Mga ka-GPnatics, kung iisipin po natin, kunwari na si Ramil Madriaga ay grupo talaga ng most dangerous criminal syndicates. Isipin nyo na lang, mga ka-GPnatics, bakit ito tinanggap nila Attorney Ryan Kilala? Which, kung babalikan natin yung una nilang pahayag, lagi nilang dinideny, we don't know Ramil Madriaga. Wala kaming transaction whatsoever. We don't have personal information. Wala kaming personal relationship ni Ramil Madriaga. Pero, mga kababayan, kamakailan lang ay bigla na lang lumabas na ang kaugnayan ni Madriaga ay na kay Attorney Kilala. Okay. Ano natin? Kumbaga, isa-isayin natin. Noong 2024, kung nalaman ni BP Sara Duterte, galing kay Attorney Ryan Kilala, naiisa lang si Ramil Madriaga, si Karam, at yung leader ng most dangerous criminal syndicates, na sabi gusto siyang ipapatay, where's the blather then? Wala. Mga kababayan, ano ang makakapagpatibay doon sa kanilang mga aligasyon? Diba? Diba dapat pag may gustong magpapatay sa'yo, mga kababayan, the first thing that really come to your mind is magpa-blatter ka. Tumakbo ka sa ikinauukulan. Diba? Humingi ka ng tulong. So, nasaan ang sinasabi nila? Wala. Diba? So, sabi rito, mga kababayan, lupit mo naman, BP Sara, matapos kang tulungan ni Karam sa panalo mo noong 2022 ay hindi mo lang binasura, kundi niyurakan mo pa ang kanyang pagkatao. O galing Duterte talaga, kaya madali din kayong ibasura na mga dati niyong katiwala tulad ni Las Cañas, Matubato at Garma na hindi kailangan makonsensya dahil buraot kayo. Unawa ko naman na talagang sasagasaan nyo si Karam. Sabi nito ni Palaga ni Ramad. Unawa ko naman na talagang sasagasaan nyo si Ram nang mabukon niya ang land grabbing ninyo ni Harry Roque sa Bataan, nakasabwat ka at iyong ama. Kasabwat pala daw si BP Sara Duterte sa land grabbing ni Harry Roque. Well, ako naniniwala, mga kababayan, hindi naman si Harry Roque, hindi yan gagalaw nang wala pong consent ng mga Duterte. Dahil si Harry Roque dati, mga kababayan, alam natin, ano yan human advocates, 'di ba? Human rights advocates or advocate si Harry Roque. Pero nung nabigyan po, mga kababayan, ng pagkakataon para maging tagapagsalita ni Digong, aba,
Biglang nagbago ang lahat. Kasi dati sabi niya self-confessed killer yan si Digong, huwag niyong ibuboto yan. Oh. 'Di ba? Oh. Sabi rito, unawa ko naman na talagang sasagasaan niyo daw. Si Ram, nang mabuko niya ang land grabbing ninyo ni Harry Roque sa Bataan, nakasabwat ka at iyong ama. Tumibay ang hinala ni Karam, nakasabwat kayo ng inyong ama nang malaman ni Karam na ang pumirma ng mga illegal na titulo ay ang administrator ng Land Registration Authority na itinalaga ng iyong ama na dati ding piskal sa Davao. Paktay. Ang saklap, dating piskal sa Davao. At ikaw naman, ang protector ni Harry Roque laban sa mga kumukontra sa land grabbing ng grupo ninyo tulad ni Karam. Patunay dito ay ang pagtanggi mong tulungan ang mga magsasaka nang isinama sila ni Karam sa iyong opisina sa Mandaluyong. Sino ngayon ang sindikato? Di ba ikaw, BP Sara? Si Harry Roque at ang tatay mong nasa dahig. Sabi niya, palag ni Ramad. Sabi niya pa, mga kababayan, at bakit mo naman tinawag na most wanted kidnapper si Karam? Dahil ba sa report ng PNP AKG na most wanted si Karam? PNP AKG na si Harry Roque ang tumatayong hepe nung panahon na yon na pinakidnap ninyo ang dalawang kasama ni Ram sa 1997 kidnapping case na pinawalang sala silang tatlo na si Rosendo at Jaime para pilitin na ituro si Karam sa kidnapping na kayo din ni Harry Roque ang may gawa. Naisip ninyo dahil meron ng naunang kaso si Karam ng kidnapping noong 1997 na madali siyang i-frame up sa isa pang kaso ng kidnapping na Chinese Pogo ang complainants. Napakademonyo ninyo, binugbog at pinahirapan ninyo sila Rosendo at Jaime. Tinago ninyo kaya sila nagsampa ng kasong kidnapping at torture laban kay Harry Roque at PNP AKG sa ombudsman na pinawalang saysay naman ni Ombudsman Martires at Ombudsman Prosecutor Ryan Kilala. Grabe, no? Grabe, mga yung scheme nila, no? Mga ka-GPnatics, talagang lahat ng pwesto halos kakampi nila. Inappoint ni Digong para plantsahin ang lahat ng mga butas. Lahat ng mga sablay. Pina-verify mo ba si BP Sara sa pina-verify mo ba BP Sara sa National Bureau of Investigation kung meron ibang kasong kidnapping si Karam? Wala. Maliban sa 3 kaso na isinampa laban sa kanya ni Chavit Singson na acquitted din siya, sa 3 kaso ay wala nang iba. Kahit sa PNP Directorate for Intelligence ay walang kaso na na-convicted o pending si Karam. At alam mo ba, BP, na nagsampa din ng reklamo sa Napolcom si Karam laban sa nag-anunsyo sa publiko na si Karam ay most wanted at leader ng kidnapping group na walang basihan. Unang-una ay walang Madriaga Kidnap Group. Dahil na isang kaso ng kidnapping ay hindi na sentensyahan si Karam. Wala din kahit anong kasong kriminal na nakapending laban sa kanya. BP ka, sana nag-utos ka muna na i-verify kung merong derogatory record si Karam sa NBI at sa PNP. Yun ang inilahad mo dyan, pisti. Eto, sabi niya, mga kababayan, di ba? Sabi ni BP Sara Duterte doon sa pinakita ko sa inyo kanina sa kanilang affidavit ay hindi raw nila kakilala si Karam until such time na way back 2024 na binerify ni Ryan Kilala sa kanya na itong si Karam Madriaga is one person and the same nung Madriaga ransom group, 'di ba? Mga ka-GPnatics. Pero ito 'yan. Hindi mo kilala si Karam, pero ayon sa iyo at kay Roque ay pinagbantaan kang patayin ni Madriaga. Kidnapping group pati ang mongoloid mong alalay na si Harry Butanding Roque. Para ano? Sino ba kayo? At dahil mabuko ni Karam ang land grabbing ninyo, kasi there's no point para ipapatay siya eh. Mga kababayan, unang-una, tingnan nyo bakit mo ipapapatay si VP Sara Duterte? Kung hindi ka naman niya kilala.
Bakit kayo ipapapatay ni Karam? Bakit niya ipapapatay si Sara Duterte kung wala naman silang ugnayan? 'Di ba? Kung wala naman silang, mga kababayan, kung wala naman po silang tinatawag na grudge, 'di ba, sa isa't isa. Pero pinagbibintangan niya si Karam na gusto siyang papatay. Wala naman tayo nakita. Babalikan na naman natin, where's the blatter? 'Di ba? Nasaan yung pag-anunsyo mo niyan? Paano mo mapapatunayan na gusto kang ipapatay ng Madriaga Kidnapping Group? Tandaan po natin, mga ka-GP Natics, 2024 ito. 2024. Kailan ba nakulong si Caramil Madriaga? 2022. 'Di ba? So, how on earth that he able, mga kababayan, para pagbantaan or para pagtangkaang patayin si VP Sara Duterte na isang vice president? Di ba? Tapos napakaraming julalay. Oh. Yun ang nakakapagtaka. Yun yung mga mga irregularities na nakikita natin. Talagang, mga kababayan, butas-butas. 'Di ba? Butas-butas. Kaya ngayon, mga ka-GP Natics, dahil alam nila na si Ramil Madriaga ay nasa kabilang panig na dahil nabuko ang land grabbing nila, ito daw, yung pinapatay ninyo yung dalawang kasama ni Ramil Madriaga sa pag-iimbestiga sa Bataan land grabbing. At ang pagkakaalam ko dyan, syempre yung si Attorney Carlos at yung isa pa. 'Di ba? Ayon kay Karam ay plano nyo na dati pa 2022 na merong magtatangka. Ito na yung inaabangan ng lahat. Meron pang binabanggit dito. Si Karam, mga kababayan, ng 2020 pa. 2022. 2022. Bagong pa lang to, mga kababayan, kauupo pa lang nila. Di ba kauupo pa lang ni PBBM at ni Sara bilang unit team. Pero alam po natin, si Sara Duterte mismo ang umamin na nung nagkaroon ng sugar fiasco, itong si Vic Rodriguez ay gusto na nilang ipa-impeach at gusto na nilang matanggal si BBM. Well, ang totoo niyan, mga kababayan, sa una pa lang talaga, gusto nilang gamitin si PBBM. Kasi alam nila, hindi po sila mananalo kapag kakalabanin si BBM. So, the best thing to do is makipag-alyansa para manalo. And the rest is history. Alam natin na gusto nilang kunin yung pwesto. Gusto nilang hawakan sa liig si BBM pero hindi po nila nagawa yon. 'Di ba? Kasi ang gusto nilang mangyari, si BBM maging tau-tauhan, si BBM i-honor yung mga transaksyon ni Digong Duterte dyan sa China. At gusto nila na magbulag-bulagan si BBM sa mga nalalaman nila, lalong-lalo na yung tungkol sa shabu. Yung almost 1 ton na kuha, mga kababayan, dyan sa Tondo. Yun, doon nagsimula ang lahat. Pero inyo, may gustong merong magtatangka na patayin kunwari daw si VP Sara Duterte para ituro si BBM na nagpapatay. Para sa akin, it doesn't make sense eh. 'Di ba? Bakit ka pa ipapapatay ni PBBM? Si PBBM ang presidente. Ikaw vice president ka lang. So, para sa akin, there's no point na ipapatay ka ni PBBM. Bobo talaga yung nag-isip. 'Di ba? Bobo talaga yung mga kaalyado mo. Kasi wala nang ibang hihilingin pa si BBM. Nasa kanya na yung pinaka mataas na pwesto sa gobyerno. So bakit niya isiping ipapatay ang kanyang vice presidente? Katangahan yun. Baka mamaya, the other way around. 'Di ba? The other way around. Mga ka-GP Natics, ang gusto magpapatay kay BBM, ay baka yung vice president niya para sila nang maupo. Pero again, desperate move ito.
Kahit hindi ito paniniwalaan ng tao, pero syempre kung may nangyari, may nagtangka, kunwari kay BP Sara Duterte, pagbibintangan si PBBM, maraming bobong Pilipino. Oh. Saka kung talagang meron kang natanggap na impormasyon na papatayin ka ni Karam, bakit hindi mo siya kinasuhan? Again, walang kaso, walang blatter. At kung talagang merong pagbabanta, merong police report, wala din yan. Mula sa isang intelligence report, lalo na sa dating ISAP colonel na sila Chika, wala silang police report, walang intelligence report. 'Di ba? Oh. Sabi nga ng alalay mo na si Ari Roque, pinablatter mo daw si Karam sa PNP. Saan ang detalyadong blatter na pwedeng maging basihan para kasuhan mo ang gustong pumatay sa'yo? Nasaan na? Yawa ka, day. Oh, at bakit pinalipas mo pa ang 3 buwan bago mo kinasuhan ng perjury si Karam? Dahil inamo-amo, dinalaw-dalaw at pinagapang mo muna si Karam para hindi magsalita. Demet. Mga kababayan. Ang sarap basahin, ano? Nakita natin yung parang yung nag-isip ng mga plano kay Sara Duterte, mga walang jutak talaga. Mga walang utak. Palpak. Oh. Yan ang original plan pero hindi sila nagtagumpay, sabi ni Rani Shera. Si Sayad ang nag-isip kaya palpak ang plano. Exactly. Ma'am Margie, 'di ba? Walang maniniwala dun sa kanila. Kung kunwari pagtatangkaan ng buhay ni Sara, tapos hindi nagtagumpay, pagbibintangan si PBBM, walang maniniwala dun. Bakit? Yung presidente gusto maging BP? Mga kababayan, pabaliktad? Oh, gag! Walang ganon. Ang gustong kumuha ng pwesto, yung mas mababa. Gustong kunin yung number 1 kasi sabi mo nga, number 2 ka lang eh. Kayo ba mga kababayan, kahit sa eskwelahan, number 1 ka na, gusto mo kunin yung number 2? Di ba? Pag number 1 ka na, gusto mo manatili sa number 1. Oh, hindi mo gustong iwanan yung number 1, gusto mo sa number 2. JP, teka lang, mayroon atang usapin pag number 1, number 2 ah. Yung number 1, pumupunta kay number 2, meron yon. Tama. Oo, pero ibang usapan naman yon. Usapan yon ng mga lalakero at babaero. 'Di ba? May number 1 na, pumupunta kay number 2. Yun ang mahirap, sa makabilang bahay yun. Oh. Di ba? Oh. Pwede nga mangyari ang ganyang style bulok, sabi niya Reno Concepcion. Oh. Grace Taylor, you're such a genius. Tama ka, GP. Yawa talaga yan si Lustay na yan. Bobo lang talaga ang maniniwala sa Lustay na yan. O, kaya nga mga kababayan, dahil pinag-uusapan natin ang issue ng kabobohan, iwanan na natin yan. At ito, isa namang expert or isang